Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po ulit sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay kung saan ang NAIA tinawag na naman po, isa na naman po o kasama na naman po ang NAIA sa worst airport dito sa Asia. Nakaka-proud po na tawaging worst airport po ang Pilipinas uli. So ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay. Kabilang na naman sa listahan ng worst airports ang NAIA ayon sa survey ng isang UK website. Kabilang na naman. Nawala na yan dati. Sa kabila nito, umaasa ang Department of Transportation na gaganda na ang NAIA dahil sa privatization ng operasyon nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mahabang pila sa check-in at immigration counters, matraffic papunta, at minsan, brownout pa. Ilan lang yan sa mga problemang kinakaharap ng Ninoy Aquino International Airport. Kaya ang ilang pasahero, hindi maiwas. Ako honestly, parang okay pa rin na hindi pinalitan yung pangalan ng airport natin. Kasi parang mas napapahiya rito yung pangalan ng airport eh. Hindi naman yung lugar o yung Pilipinas mismo. Kasi kung babanggitin, Ninoy Aquino International Airport. So, ang mas napapahiya dito si Ninoy Aquino. Dahil palpak ang ginagawa nitong Ninoy Aquino Airport na to. Dahil sa kanya pinangalan, is parang lumalabas, parang palpak din talaga yung pinagagawa niya nung panahon ni Apo Lakay. So, kumbaga mas napapahiya rito yung mga Aquino, hindi yung Pilipino. Tuloy. Kasang ikumpara ang NAIA sa mga airport sa ibang bansa. Pangit nga po ba talaga? Medyo. Yun lang, totoo lang po. Structural siguro, sa kalinisan. Hanggang ngayon, Alam mo, kung sa Japan siguro to, nag-resign na yung secretary. Oo. Meron kasi sa kanilang salitang honor eh. Sa atin hindi, pakapalan na ng muka. True lalo, kapit tuko sa kanilang mga pwesto. Hindi nahihiya kahit na puro sablay yung pinagagawa. Walang, kumbaga parang yung honor nila dyan na parang kaya nga nilagay dyan para trabahuhin mo, pagandahin mo, hindi para pasamain yung kondisyon ng airport. Pero yun nga, imbis na mag-sorry, mag-resign, iskapit tuko pa sa pwesto. Isip, eto ganito kakapal ang mukha eh. Dati nang maayos to eh. Dati nang maganda to. Nawala na tayo dyan. Ngayon, bumalik tayo. Hindi ka pa ba nahihiya nun? Di ba? Wala sa bokabularyo nila ngayon, sa mga opisyal natin ngayon, yung salitang yung kahihiyan. Sa kanila, kumita. Mostly yun talaga yung nasa isip ng mga Pilipino. Kaya naman nananatili sila sa pwesto na yan is para kumita. Kasi naalala nyo, di ba, nung panahon ni Pinoy, yung mga aberya dyan, talagang malala. So, yung sabi nga nila, bumabalik na ulit tayo sa panahon ng mga dilawang kung saan mas inuuna yung pansariling pakinabangan kesa yung talagang sa ibibigay na serbisyo sa ating mga Pilipino, sa mga turista. So, yun nga, pakapalan talaga ng muka na hindi nahihiya sa nangyayari ngayon na nasama na naman po ang ating airport. Although sabihin natin nga na Ninoy Aquino yan, andun pa rin eh, kasi andun pa rin yung Philippines eh. So, airport pa rin sa Pilipinas. Yung nga lang, medyo mas na-highlights lang yung pangalan ng Ninoy Aquino. Pero yung nga, dami pa rin tayo mga Pilipino. Tapos, to the point, ako gusto ko yung nangyaring privatization ng San Miguel ha. Gusto ko yun. Pero, it's like losing. It's like losing the war, kaya ibinenta mo na lang sa iba. Para sila na lang mag-ayos kasi hindi mo maayos. Hindi ba? Anong tawag mo dun? Kahihiyan ka. Ganun lang kasimple yun, DOTR Secretary, kahihiyan po ang ginagawa ninyo.
Kung meron ka pandangal at gusto mong hindi ka ikahiya ng buong angkan mo, isipin mo ikaw ang pinuno niyan. Tapos malalaman ng lahat ng kamag-anak mo, ha? Sa panahon mo na naging the worst, isa sa mga the worst airport in the world. Hindi ka ba nahihiya niyan? Yan ang legacy mo. Oh, mamatay ka na, lolo ka na. Ba't mahihiya kung kumikita naman yung kanilang mga bulsa? So ba't naman sila mahihiya na sabihin na ako yung sekretary nung DOTR nung time na yan, kahit na sabihin yung nasa worst airport tayo, okay lang. Nabigyan naman yun ng magandang buhay ang kanyang pamilya dahil sa mga discarding nakuha nila dyan. Halimbawa lang naman, lahat naman tayo mamamatay na yun, di ba? Yung mga lolo. Anak, alam mo ba? Suwentuhan niya sa apo niya. Alam mo ba? Sekretary ako dati, ni Apo Lakay, Marcos. Ako yung sekretary ng DOTR noon. Ano nga accomplishment mo, lolo? The worst airport ang naiya noon. Yan ang legacy ko. Ganun ba, lolo? Wala ka palang kwenta. Di ba? Kasama pa rin ng NAIA sa listahan ng worst airports. Sa survey na isinagawa ng UK-based website na Business Financing, hiningan nila ng review ang business passengers o yung mga negosyo ang pakay sa pagbiyahe tungkol sa iba't ibang airport sa Asia. Ang binoto na best airport ng business travelers ay ang Nui Bai International Airport. Papayag kayo niyan? Naging best airport yung sa Vietnam? Tandaan nyo yung Vietnam, mas maunlad na bansa tayo dyan before. Pero ngayon, tingnan nyo naman, Vietnam nasa number 1 na sa pinaka best airport sa Asia. Tayo nasa worst airport sa Asia. Ang layo na ng iniangat ng Vietnam kumpara sa Pilipinas. Kasi yung mga namumuno sa atin dito is matitigas ang muka na walang pakialam. Kahit ano pang sapitin ng kanilang nasasakupan, is okay lang. Basta ang importante sa kanila, yung mas makinabang sila kaysa makinabang yung mga mananakay natin dito. Payag pa ako dun sa Singapore Kasi ang ganda talaga nung sa Singapore yung may fountain, parang nasa heaven. Hindi, walang biro. Punta kayo sa Singapore, yung airport nila, yung parang may fountain pa dyan. May imagine mo nga itsura ng heaven parang ganun sa ganda. Pwede pa Hong Kong, ang laki din, ang ganda din, di ba? Qatar din. Naku po, isa pa diyan. Naka-carpet. Pero yung Vietnam, tinalo tayo. Parang hindi ata ako papayag doon. Di ba? Sinundan niya ng Changi International Airport sa Singapore, habang third best airport ang Hong Kong International Airport. Sa listahan naman ng worst airports, nangunguna ang Kuwait International Airport. Wag naman siguro tayo makipaglaban dyan. Kazakhstan, Saudi Arabia, alam naman po natin ng mga tao. May excuse pa dyan yung sekretary natin. At least hindi tayo ang number 1 sa worst airport. Number 4 pa tayo. So, hindi pa tayo ganung kalala. So, yan pa yung magiging excuse dyan ng sekretary. Di ba? Pero, same thing, nasa worst pa rin ang airport natin. So, dyan talaga yung makikita nyo na hindi niya pinapahalagaan talaga. Walang sense of urgency na ayusin yung airport natin. So, dahil nga hindi pa number 1 dun sa worst airport, is okay pa sa kanya yan. Parang, achievement pa niya yan. Pwede niyang gamitin achievement niya. At least hindi tayo number 1 sa pinaka-worst. Yan! At pang-apat sa worst airports in Asia, ang NAIA. Aminado naman ng Department of Transportation na maraming dapat baguhin sa NAIA. Ang mga problemang ito ang layong solusyonan ng privatization ng operasyon ng NAIA. Matatanda ang consortium ng San Miguel Corporation ang napiling mag-ayos at mag-operate ng NAIA. Tapos ngayon, dumami na rin dyan yung Bit-Bit Boys. Kasi dati pinagbawal yan Yung dikit ng dikit na mga Bit-Bit Boys. Binabati po pala natin mga banateros na Bit-Bit Boys dyan Marami kasi mga banateros dyan Hindi,
wala naman pong problema kung meron yung mga tumutulong-tulong. Pero kasi dati, bawal ho magbigay-bigay sa mga yun eh. Iniwasan na ho yun kasi hindi magandang tignan. 'Di ba? Na parang nanghihingi. Dinaig pa yung nasa karsada na nanghihingi ng konting pagkain lang po. Parang gano'n na dating eh. Ngayon, medyo ako walang problema sa akin yun. Kasi sanay na tayo sa gano'n. Pero ang problema ho, yung mga foreigner na ano to? 'Di ba? This airport is designed to handle. Hindi ko kayo nahihiya, Sek? Tawa pa kayo ng tawa? Ang ganda ng panurito ng obserbasyon ni Banat Bite. Kung titignan yun, nakangiti pa tong sekretareng to na parang hindi talaga siya nahihiya. Kasi nga, ang palusot niya, pwede niya maging palusot dyan. Hindi naman tayo yung number 1 worst airports Asia. Pang number 4 lang tayo. At saka ano naman andyan na yung San Miguel Corporation, naayos na nila yan. So, para magiging credit grabbler pa tong mga to na pag gumanda yan, sasabihin nyo, di ba, tama yung decision namin na i-privatize natin yung airport, gumanda yan. So, maganda yung naging hakbang namin. So, pwede yun ang sabihin nila. So, talagang, kita nyo yung mga pinaglalagay dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang walang walang empathy, walang pagpapahalaga sa trabaho nila. Ang sa kanila lang yung pansariling pakinbangan lang yung kanilang hinahabol talaga, yung pagiging title na pagiging sekretary ng naging gabinete sila. So, ilan talaga. So, may mga sariling interest sa mga posisyon na kailang hinahawakan. So, yun lang po sa ngayon. Maraming salamat po. Ingat po kayo parati.